Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng Office of the Vice President at Kamara ay naniniwala ang Senado na imposibleng magkaroon ng zero budget ang opisina ni Vice President Sara Duterte para sa taong 2025. Batay daw kasi sa tradisyon ng Kongreso ay malabo itong mangyari. Si Troy Gomez magbabalita. Sa gitna ng alitan ng Office of the Vice President at House of Representatives o Kamara, ay sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na malabo na magkaroon ng zero budget ang OVP. Ipinunto ni Escudero na bagamat nasa Kongreso ang power of the purse, ay sa haba ng kanyang panunungkulan bilang mambabatas ay di kailanman ito nangyari. Sa Senado ay lusot na sa committee level ang panukalang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 2.037 bilyong piso. Ngunit sa Kamara ay may mga nagsasabi na dapat itong i-defund o di kaya ay gawing zero budget. Pero ngayong Huwebes ay inirekomenda ng House Committee on Appropriations na gawing 733,198,000 pesos na lamang ang OVP budget para sa susunod na taon. Nasa 1,293,159,000 ang total ng kanilang tinanggal mula sa orihinal na panukalang budget ng OVP na nakapaloob sa National Expenditure Program. Kabilang sa binawasan ay ang OVP budget para sa supplies, personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Ang nabawas naman na budget ay inilipat sa DSWD at DOH. Kaugnay nito ay naniniwala naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa na nararapat na magkaroon ng sapat na budget ang OVP para sa susunod na taon. Sa isang mensahe sinabi ni Pimentel na ang OVP ay dapat bigyan ng sapat na budget upang magampanan nito ang kanyang mandato. Anya, ang OVP ay dapat magkaroon ng budget para sa mga tauhan, opisina, utilities, libraries, briefings, mga pulong, pagdalo sa mga conference at pagbiyahe sa parehong lokal at international. Samantala, iginit naman ni De La Rosa na kailangan pa rin ng OVP ng budget sa kabila ng pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na ang kanyang opisina ay makakagawa pa rin ng trabaho kahit na ganap na mawala ng pondo mula sa Kongreso. Pwede siguro, mahirap. Saan kukuha na sweldo yung kanyang mga staff, yung mga tao sa opisina? Gayunpaman sinabi ng senador na siya ay kumpiyansa na ang nakararami sa kanyang mga kasamahan ay susuporta sa 2.037 bilyong pisong panukalang budget ng OVP para sa 2025, alinsunod sa matagal ng tradisyon ng mga mambabatas na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President at ang OVP. Well, I am sure yung aking mga kasamang senador will stand by the time-honored tradition to top two offices of the government, Office of the President and Office of the Vice President, ay bibigyan naman yan ng kaukulang respeto. I'm sure yung aking mga kasama nito ay for the preservation of that tradition. Ang magkabilang bersyon ng Senado at Kamara sa budget ay inaasahan na aayusin sa Bicameral Conference Committee. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.